So, ayun, pwede na po ba tayo mag-start? Raise hand nga po kung pwede na. And since madami na, let's start this meeting with a short prayer. Panginoong naming Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito na kami ay magtitipon-tipon para sa aming mga aralin. Kami po ay humaharap sa iyo ngayon, humihiling na iyong patnubay at liwanag. Lahat po ng aming ginagawang ito ay alay sa iyo. Hinihiling po namin ang iyong mga biyaya at karunungan habang kami ay nag-aaral. Palakasin mo po ang aming loob at isipan para maging bukas sa mga kaalaman na aming matututunan. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral. Turuan mo po kami na maging mabuting mga mag-aaral at mabubuting individual. Palakasin mo ang aming determinasyon at sipag upang makamit ang aming mga pangarap. Mahal naming Panginoon, hinihiling namin ang iyong patnubay at pagpapala sa aming guro at mga kapwa mag-aaral. Ituro mo sa amin ang tamang landas at gawing makabuluhan ang aming pag-aaral. Lahat ng ito ay aming inaalay sa iyo sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, ang report namin ngayon is about sa the human person and the environment. Kami po ang group Philosophy na ang leader po namin is si Siv. Next po. So, simulan natin sa overview ng lesson. Tungkol saan ba tong lesson na aralin natin ngayon? So, the term environment came from a French word environia, which means to surround. It refers to both abiotic, physical or non-living, and biotic living environments. So, ano nga ba yung abiotic tas yung biotic na yun? Syempre, yun nakalagay doon sa explanatory naman, yung biotic is yung living. And abiotic yung mga non-living na kasama nyo ngayon. Halimbawa sa kwarto nyo. O, sige, ito. May mga plus one nga pala kayo if ever na makikipag-participate kayo sa aming mga reporter. So, ganito. Okay, sino po gusto sumagot? Magbigay po kayo ng example lang abiotic na gamit sa kwarto nyo ngayon, yung non-living. Pakiraise na lang po yung hand. Sige, si Jacinto, tapos sunod si Anero. May plus one po to Yung bed or kama. Opo. Anero? Yung pong sukulay. Trinidad, tas Guevara. Sige, open mic na lang kayo. Hindi naman ako teacher. Ilaw? Oo. Miss Guevara? Mago. Apa. So, lahat naman po ng sinabi nyo ay tama. Next naman po is sa biotic po. Meron po ba kayong like biotic na object sa kwarto? Yung mga let's say po hayop, halaman, ganun. Sige po, esconde. Isa sa mga biotic na nasa room ko is yung pusa ko. Pusa. Counted naman po yun. Miss Rabino. Ay, Rabino ba? Asa mo? Opo. So, yung mga yun po is nakaka-apekto po sa atin kasi like nasa environment po natin siya. Hindi lang po, minsan po hindi physically pero maybe mentally nakaka-apekto sa personality natin or behavior. Yun po yung aaralin natin ngayon. Next po. Ay, sige, paka-next. Nasabi ko na din yun.
Ito nga po yung maikling kwento po. Ang title po is How the World Was Made. Ipi-play po muna natin siya, then mamaya po tatanong po kami about din sa kwento. Meron din pong mga tanong sa quiz na manggagaling sa kwentong to, kaya panoorin na lang po natin ng mabuti. Thank you po. Dali. Ang mga Diyos ay ating papurihan. Ang mga Diyos ay ating papurihan. Hello? Tawag niyo ba ako? At ganito nagsimula ang mundo. Libo-libong taon nang nakakaraan, walang kalupaan, walang araw, ni walang buwan, at ang mga bituin. Ang mundo ay binubuo lamang ng isang malawak na karagatan, at ang tanging matatanaw ay tila walang hanggang kalangitan. Unang panahon, walang kalupaan, walang araw, buwan, at tanging matatanaw ay ang karagatan at ang kalangitan na walang hangganan. Noong unang panahon, may Diyos na nabubuhay sa katubigan na nagalang buhayan. Ang kagabigan para malinagdan, ang kinahalikan sa mga Diyos-Diyosa. Noong unang panahon, hindi nagkasundo ang anak ni Kawayan at Nagdan. Sinigagan at sinihagin na nangangalaga sa dagat ng hangin. Noong unang panahon, isinilang sila, di kalimutan yan dapat tiguran. Ang isang babae sa kanila ay pinangalanan na isuga, may katawang bato, hindi kalimutan. Ito naman ang nagtitiyagan. Ang sol naman ang kaibulan, katawang ikan ang kaisugan. Namatay silihangin, sumunod siligagan, di kalimutan tumondol sa hangin. Lumaki sila na walang ama, at wala rin siya, na nangangalaga. Panahon, 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 panahon. Ako'y nakakasigurado na ako ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga Diyos. Isang malaking biro ang iyong sinambit, kapatid. Alam naman natin na nanggaling lamang tayo sa ating lolo na si Dakilang Kapitan. Kung nabubuhay lamang ang ating mga magulang, siguradong malulungkot sila sa iyong binabalak. Magtiwala lamang kayo sa aking plano, aking mga kapatid. Tiyak na masisira natin ang pinto ng kaharian at mapapasakamayan lahat ng kapangyarihan, alinsunod sa nakasulat sa aking palad noon pa man. Hindi nyo naman ako bibigonin, di ba? Sige na, pumapayag na ako. Siguraduhin mo lamang na masusunod ang iyong plano. Hindi naman tayo mapapahamak, hindi ba? Sa tingin ko, siyang oo. Kung ganun, magkita-kita tayo bukas sa aking mga kapatid. Paalam na. Nagkita-kita ang magkakapatid sa harap ng tarangkahan ng kaharian at sinimulan na nila ang kanilang plano. Nagpakawala si Likaliputan ng napakalakas na puyo ng hangin na bumalot sa kaharian
sa buong direksyon. Na bumalot sa kaharian sa buong direksyon. Kapasniya! Dahil sa inyong ganit sa kapangyarihan, nararapat lamang sa inyo ang ganitong kaparusahan! Gusto, umawa po kayo sa amin! Unti-unting natunaw si Libulan at naging malaking bilog na gawa sa tanso. Hindi na nangyari iiyadlaw na tila isang malaking bilog na ginto. Habang ang palabatong katawan ni Ligalimutan ay nahati ang tuluyang bumagsak sa karagatan. Sa laki ng mga ito, ang ilan ay hindi tuluyang lumubog at sa kasalukuyan ay tinatawag na kalupaan. Pagkalipas ng natikmang kaparusahan, naiwan ang nag-iisang anak na si Lisuga. Anong ginagawa mo rito? Dahil sa galit, nagpakawala ng kidlat si Kaptan. Na naging dahilan sa pagkawasak ng katawan nito sa pira-pirasong pilak. Bumaba si Kaptan sa kaharian at hinati ang dagat. At dito, ginampala niya si Magwayan. Teka lamang, magdahan-dahan ka sa mga bintang mo, Kaptan. Huwag mo akong dadawit sa gulo ninyo. Ako'y may natutulog lamang sa aking kaharian. Hindi ba mas maiging mag-imbestiga kaysa magbintan na walang sapat na ebidensya? Uminahon ka, kaibigan! Paumanhin. Siguro ay nadala lamang ako ng bukso ng aking damdamin. Maari mo ba akong tulungan na hanapin ang ating mga apo? Kausahing puso na tulungan ka. Ngunit, huli na ang lahat. Sa kabila ng kanilang pinagsamang kapangyarihan, hindi na muli pang maibabalik ang buhay nila. Dahil dito, napagpasyahan nilang bigyan ng liwanag ang bawat katawan na mananatiling kumikislap habang buhay. Ikaw liyadlaw sa taglay mong ginto, magsisilbi kang araw na magbibigay ilaw sa buong sanlibutan. Ikaw, Libulan. Ikaw ang buwan na magpapaalala sa gitna ng kadiliman, may liwanag ng makakatipan. Mahal kong Lisuga, sa taglay mong kagandahan, patuloy kang titingalain sa kalangitan dahil ikaw ang bituin, nakikislap sa madilim na mundo. At huli, ikaw ligalibutan. Dahil sa iyong kalapastanganan, walang liwanag na handog para sa iyo. Bagkus, sa iyo magsisimula ang bagong henerasyon ng mga tao. Hindi naglaon, isang halaman na tinatawag na kawayan ang umusbong sa lupa. At mula sa mga sanga nito, nanggaling ang pinakaunang lalaki at babae sa mundo, na sina si Kalak at si Kabay. Namuhay silang dalawa sa malaparaisong mundo. Hindi nagtagal, nabiyayaan sila ng 3 supling na sina Libo, Saman at ang bunsong si Pandagwan. Kalaunan, nagkaroon ng anak si Pandagwan na si Arion. Namuhay silang mapayapa hanggang sa... Napalaking itong aking nahuli. Gagaling ko sa kalupaan at papakita sa aking isa. Manahimik. Manahimik ang lahat sapagkat ako'y may ipapakita. Tingnan nyo. Hindi ba't isa itong napalaking isda? At alam nyo ba kung anong ibig sabihin ito? Siya ay ating titingalain na Diyos.
Lahat tayo ay magsiluhod at sambahin ng ating Panginoon. Ano ang kabuluhan nito? Itigil niyo yan! Itapon niyo yan sa dagat! Wala kayong ibang sasambahin, kundi kami na lumikha sa inyong lahat. Ngunit kasing laki niyo lamang aking nahuli. At dahil nakayanan ko itong talunin, tiyak na matatalo ko rin kayo. Pasniya! Papahirapan kita ng husto! At kayong mga tao, ikakalat ko kayo sa iba't ibang bahagi ng mundo bilang kaparusahan sa inyong walang paggalang. Marami ang naisilang na bagong henerasyon pagkatapos ng pangyayaring iyon. At ang mundo ay naging tirahan ng mga tao. Hindi naman nawala ng buhay si Pandagwan. Pagkalipas ng 30 araw, nanumbalik ang kanyang lakas. Ngunit ang kanyang balat ay nagkulay itim dahil sa kidlat at ang kanyang lahi, simula noon, ay naging itim ang balat. Si Aryo, ang kanyang unang anak na lalaki na mula sa hilaga, ay naisilang bago pa man naparusahan ng kanyang ama. Kaya siya ay nanatiling puti ang balat, gayon din ang kanyang lahi. Sina Libo at Sama naman ay naidala sa timog kung saan pinusta ng mainit na araw ang kanilang balat, dahilan upang sila at ang kanilang naging lahi ay nagkaroon ng morenong balat. Ang anak na lalaki ni Saman at ang anak na babae ni si Kalak ay naniraan sa silangan, kung saan nagkaroon ng kakulangan sa pagkain, kaya't napilitan silang kumain ng putik. Dahil dito, nagilala ang kanilang lahi sa dilaw na kulay ng balat. At dito nagtatapos ang kwento sa pagkabuo ng mundo at ng tao. Hello. Medyo mabilis yung sa kwento. So, kung hindi nyo maalala yung mga pangalan, pwede nyo tingnan na lang sa libro. Kasi nasa libro naman tong video na to. Pero kung may naalala pa kayo sa video, may tanong po kami. Ano po sa tingin nyo yung biotic na nagpalaki or bakit naging ganon yung mga apat na anak ni na Taghangin pati ni oh shit, di ko na rin pala. Yung mga naging anak, bakit sila nag-coup-d'etat or bakit nila sinubukan sakupin yung kaharian ng langit? Ano yung biotic na yun? Kung bakit sila lumaking ganun? Meron po ba may alam? +3 po to. Sige, Anero. Look, nagtaas ng kami. Sasagot ka ba? Hello. Hello. Bale ano? Ano? Bale ang priority nila ay kumbaga mag-dominate sa above all, parang ganun. Kumbaga gusto nila maging parang Diyos, ganun. Oo, isa pa yun. Ano pa yung isa? Meron pa talaga isa naka-apekto sa yung parang pagde-develop nila, ng personality nila. May alam po ba? O sabihin ko na po. +3 din po. So kung wala po, yung biotic na po yun na naka-apekto po sa kanila is yung kawalan po nung magulang nila. Kasi di ba po, nasabi po dun sa kwento na namatay po agad yung nanay at tatay nila. Kaya siguro po, naging ganun yung paglaki nila, walang nagpalaki sa kanila ng tama. Hindi po sila naturuan ng pansin ng lolo nila. Next naman po is i-connect po namin yung paano po ba naging connected yung kwentong yun sa philosophy, sa subject natin yun ni Mr. Alano. Project David na maririnig mo kami. So yung story or video na presented sa Isayan with nga. So
therefore, ano yung relationship between this and philosophy? According to the video, the story is just a myth. So, meaning the story is made by humans, whether it is factual or completely fictional. So, yung word na this story can connect to philosophy is the word theory. Kasi pareho nilang ginamit theory. And as we all know naman that theoretical statements ay gawa rin ng humans. And that theories are made dahil sa different perspectives of people. So nevertheless, as humans cannot prove that these are facts because of the lack of supporting details. And at the end, we could just continue to suggest or to speak of our beliefs because, as the philosophy implies, we tend to see the world based on our own perspective in life, and that's what makes us humans. Merong iba't ibang teorya kung paano tayo like nag-develop as isang tao. Isa na dito is yung ayun nga, environmental determinism. Meron po bang gusto magbasa? Participation din po. Sige. Trinidad. Mr. Trinidad. Also known as climatic determinism or geographical determinism. This is the belief that the physical environment predisposes human social development towards particular trajectories. In other words, human beings are predisposed to surroundings or their environments that dictate their behavior. Environmental determinism explains that the environment can determine the physical characteristics of the inhabitants of a certain community or people. We have to remember that our behavior is formed completely or partially on the type of surrounding that we are in. In other words, it is nature over nurture. Yan. Salamat, Mr. Trinidad. So, ang sinasabi dito sa environmental determinism is kung saan ka daw, kung ano daw yung klaseng environment mo, doon manggagaling kung paano mahuhubog or magde-develop ang iyong physical body, pwede rin ang iyong behavior and personality. Halimbawa, kapag ikaw ay, let's say, pinanganak ka sa dagat, tabing dagat, syempre, ang mangyayari nun, pwede kang maging fisherman. Pag sa malamig lupa naman, pwede kang maging farmer. And, let's say, sa ibang bansa naman, pinanganak ka, let's say, sa Africa. Hindi dahil daw sa race nila kung bakit may itim ang mga Afrikano. Dahil daw to sa napakainit na temperatura na nandun sa lugar nila. Kaya magkakaiba raw po tayo ng kulay ng balat dahil hindi daw po sa race, dahil baka daw po dahil ito sa environment. Kaya nga po nature over nurture po dito sa environmental determinism. So, yun, cultural ecology. Ito yung alternative view of environmental determinism. So, may gusto ba magbasa o sino? Abby. Sige. The alternative view of environmental determinism is the human ecology perspective. Popular among anthropological circle, ecological anthropologists view that populations are not engaged with the total environment around them, but rather with a habitat consisting of certain selected aspects and local. It is to be emphasized here that it is not the direct engagement with the total environment
that has been proposed, but only the exploitation or use by human population on the selected aspects and ecosystems. So yun, yung cultural ecology, parang ito yung alternative view of environmental determinism. So popular siya among anthropological circle or ecological anthropologist dahil parang sinasabi nila hindi yung environment yung nakakaapekto dun sa population, kundi yung habitat na nagko-consist ng mga selected aspects at yung mga local nito. So parang yung tao yung nakakaapekto mismo sa population ng isang lugar, hindi yung mismong environment. So it is to be emphasized here that is not the direct engagement with the total environment that has been proposed by only the exploitation or use by human population on the selected aspects in ecosystem. Meron po bang sabi, ano yung main difference nung environmental determinism tapos cultural ecology? Nakalagay po sa book or if ever na hindi nyo po masyadong narinig kami. Ano po yung main difference nila? Pakiraise na lang po. Ayan, sige Miss Mangona po. Am I audible po ba? Apa. So, sa environmental determinism, parang sinestate niya na yung behavior ng isang tao is nakadepende sa nature na kinabibilangan niya. Well, yung sa cultural ecology naman, parang yung behavior ng isang tao is nakadepende din sa habitat or yung people around that person. Tama na po. And meron po ba makakapagbigay na example ng ano yung mga bagay na pwedeng maapektuhan ng environmental determinism? Like physically po, sa katawan niyo po. Para sa tingin niyo yung mga bagay na pwedeng maapektuhan dito? Miss Guevara po. For environmental determinism, pwedeng maapektuhan yung color ng balat natin as well as yung sa buhok natin. Kasi depende yan sa radiation na makukuha ng balat natin as well as sa weather or climate. Yes. And ano naman po, pwede maging factor na makakaapekto sa atin pagdating naman sa cultural ecology. Meron pa po ba iba? Sayang po kasi yung plus 1 sige. Si Miss Mangona po. One factor is yung beliefs. For example, yung religion. And yung iba po is, pwede rin po yung sa UCSP natin, yung peer nga po. Yung mga kaibigan nyo or yung pamilya nyo. Next po. Next slide. So yun, eto part na to, sinong gusto magbasa? Raise your hand please. Lay, namataas ba kamay mo? Yes po. So, in the cultural ecology perspective, human interaction with nature designs human persons' perspective of the world around them. Human persons are niche carving beings modifying an aspect of nature to fit man's purpose. Hence, it can be said that under the cultural ecology perspective, man's environment mirrors the human person's priorities and perception in life. One's life is formed based on how he or she perceives the world, which in turn is manifested by how he or she designs their environment. The design of one's environment is shown in their strategies on resource exploitation, allocation, and mobilization. At this point, it is nurture over nature. So yun. Ito pa isa pang part ng cultural ecology. So ang sinasabi dito, parang yung tao yung humuhubog mismo nung nung environment nila.
Para kasi ito yung nagre-reflect kung ano yung klase ng mga tao yung nandoon sa isang environment. Halimbawa, ito nga yung sinasabi, nurture over nature. So parang yung nature kasi ng mga tao, mababago natin yan conforme sa anong gusto natin at anong pangangailangan. So, yung nurturing of needs, yung want natin, mababago yan ng sarili natin. So, ito yung makakatulong. Kaya wala ibang tutulong sa atin kundi yung sarili natin. So ito, the cultural ecology theory believed that human populations, given certain conditions in their existence, interact only on particular aspects of the environment which are connected with their daily subsistence and survival. This interaction with the environments develops in them the wide spectrum of knowledge necessary for the sustainability of the population and its resources. So ito yung sinasabi ko kanina. Kung nasa sa tao yung kung anong mangyayari sa environment na pinakalooban ng mga tao. So nandito nagaano yung nila, yung yung subsistence nila at yung survival, dito nagbabase yun. So interaction nila sa environment, dito nakapaloob yung spectrum tsaka yung mga kaalaman na kinakailangan para mabuhay tsaka may sustain natin yung population, mga resources dito sa environment. So, possibilism or cultural determinism. May gusto po ba magbasa? Sige. Daniela, ikaw na. Hello. This theory believes that the utilization of the resources of the environment is or determined largely by the cultural factors including social conditions. This shows that the will of man is a basic actor both in his own conduct and in his fundamental activities, thus denying the influence, if any, of the cultural elements on man. This concept indicates that physical environment is passive and man is the active agent at liberty to choose between a wide range of environmental possibilities. According to possibilism, the pattern of human activity is the result of the initiative and mobility operating within the natural framework. So, yun. Yung may gusto bang magpaliwanag or itutuloy ko yung pagpapaliwanag? Magtaas na lang kayo ng kamay sa kung gusto nyo magpaliwanag. Wala? O sige. So, yung ito yung ang possibilism, yung theory na to, naniniwala siya doon sa utilization of resources ng ng environment. Ito parang yung ang theory na to, ang pinapakita niya, yung cultural factors ng social condition. Kasama yung social condition ng mga tao. Ito yung nakaka-apekto daw sa environment. This shows that the will of a man is a basic actor both in his own conduct and his fundamental activities, thus denying the influence, if any, of the natural elements on man. So ito yung parang magiging batayan o basihan natin na yung kultura ng mga tao, ito yung nakaka-apekto do sa lugar na kanilang tinitiran. So according to possibilism, the pattern of human activity is the result of the initiative and mobility operating within the natural framework. So ito yung kung ano yung ginagawa ng mga tao, kung ano yung kultura, yung mga kinasanayan nilang gawin, ito yung nagiging parang pinaka-framework ng environment. So dito nagbabase kung paano uunlad or lalago yung environment nila. Ito, may gustong magbasa dito? Hello? Pakitaas na lang po yung kamay kung gusto. O sige, mukhang tulog na. Sige, si Luke. Lolo, rinig ba? Ay, teka lang. Si Liam na lang, sumasobra ka na. Sige. Sorry. Hello guys. Sige.
People's utilization of their natural resources and the people surrounding them are manifested in their action of utilization and conservation, which are determined by the socially acceptable behavior in society. For instance, Cebuano's belief on GABA indicates possibilities perspective. GABA is a belief that something negative will befall on someone who commits a wrongdoing or any socially unacceptable behavior. Thus, the utilization of the natural resources is largely determined by the GABA belief of Cebuano. Nature has to be respected because of the fear of GABA. Flood caused by the wanton cutting of trees resulting to the deforestation is an act of GABA. Consequently, any misfortunes that befall individuals are considered GABA. Okay, thank you, Liam. So, ito yung sinasabi nila. Yung utilization of natural resources and the people surrounding them are manifested in their action of utilization and conservation. So, ito yung katulad nito, mga paniniwala ng mga Cebuano sa GABA. Ito daw yung paniniwala na something negative ay mangyayari sa kung kanino man na gumagawa ng masama or any socially unacceptable behavior. So thus, the utilization of the natural resources is largely determined by the GABA belief of Cebuanos. So dito nagbe-base yung mga Cebuanos. So parang ito yung nagiging part ng nila, possibilism nila. Parang ito yung pinaniniwalaan nilang mangyayari pag may ginawang masama isang tao. So ito yung factor na nakaka-affect do sa nila. Do sa paniniwala. At ito yung factor sa environment nila. Tapos ito yung flood caused by the wanton cutting of trees resulting to deforestation is a knock-off GABA. So yun din yun. So consequently, any fortune that will fail, individuals are considered GABA. So ito. May tanong ako. Sinong gusto mag-quiz? Next meet daw kasi sabi ni Lovie. Yes, look. Gusto mo mag-quiz? Nabindad. Sige. So, mangyayari, ganito na lang. Kung magre-report ba yung next reporter, kung gusto nyo, next week na lang kami magpapa-quiz. Next week, sa Wednesday. Sa Wednesday. Okay ba kayo dun? Paki-raise na lang yung hands. Yan. Sige. So, ito. May tatanungin pa si Dan. Thank you. Quick review lang po kasi ito mga to kasama po ito sa quiz. Para po ito para sa mga wala pa pong +1 or recitation. Sa tingin nyo, ang robot ba ay abiotic or biotic? Yung non-living tas living. Ito +2 po ito. Review lang po. Sige, Mr. Talanay. Ay. Sige, wala na bang yung wala pang nasasagot? Sayang kasi. Sige, Mr. Anero. Look, sagot ka ba? Bale, abiotic. Abiotic. Biotic pa din siya. Bakit? Sa tingin mo ba? Hindi, kasi diba, ang isang ng may life ay yung may physical body, tapos yung may soul o yung, tsaka yung yung spirit ba? Pero sa human naman yun, pero, basta yun. Tama naman, abiotic naman talaga robot. Tapos, kayo, yung mga para naman sa mga wala pang point, sayang kasi talaga. Sa tingin, magbigay kayo na example ng environmental determinism or cultural ecology or possibilism or cultural determinism na naka-apekto sa inyo sa pag-develop nyo as a person. Kasi matatapos na po kami. Review lang po. Wala.
Sige po. Yun na lang po. Tapos na po report namin. Wait, so ganto. Ano? Ganto, pang itatanong ako. So, paunahan na lang 4 to. Sige. Pagkatapos kong magtanong, magre-raise hand kayo. Ano eh. So, sino yung 4 na anak ni Lihangin tsaka ni Lidagat? Tigi-tigi isa lang nga bawat tao. So, para lang may additional points. Okay. So, sige. O, sige. Si Bianca. Saman? Hello? Ano? Saman. Come Hindi. Hindi siya. So, sige. Alec. Ay, Lovey. Sige, tama. Sige. Alex. Si Liadlaw. Si? Liadlaw. Okay. Jasmine. Si Lisuga. Okay. Tapos yung last, si Jean. Si Libulan. Okay. Okay po. Thank you. Salamat po. Yun na naman po yung lahat ng topic ng report namin. Sa next reporter po, lipat na lang po na meeting kasi maubos na po yung oras dito. Thank you po sa participation nyo. Thank you po. Thank you. Cringe. Hindi, naka-record ako. Need pa ba?